days, iuuwi na kayo. Pero yung naranasan kong camp, nag-ihaw ng hotdog at marshmallow na nakatusok sa stick? Wala. Kunin ng mga ibon sa gubat? Wala. Katahimikan? Wala. Nasa tabihan lang kami ng highway nag-camp. Nasa tabing ilog? Nasa tabihan ng highway. Pero ano nga bang exciting sa camp na to? So, yung church kasi namin, under ng isang malaking church na may under na marami pang churches. So, nag-decide yung main church namin na magkaroon ng youth camp. Ito yung camp na ang purpose ay palaguin ang pananampalataya, disiplinahin at i-develop ang social skills at confidence ng bawat kabataan sa bawat church. So, nag-join sa camp na yun, 160 ata kami nun. Basta, lagpas 100. So, pagkarating namin sa campsite, nakita ko na kaagad na parang ang lantad ata ng pagtatayuan namin ng mga tent. Masyadong nasa initan ata kami. So, andito yung mga tent at dito naman ang session hall. Dito kami nagwo-worship at nakikinig ng message ng pastor. Bro, siya, si Kuya Ja. Nung unang araw ng camp, siya yung unang nag-approach sa akin na hindi ko kakilala. Pero, kinausap niya ako. Sabi niya, Bro, alam mo ba na meron silang ibibigay sa atin? Basta, bilog yun. Ayokong sabihin kung ano talaga, pero basta bilog yun. At ayun na nga, pinagbibigyan na kami ng bilog na sinasabi niya. Itlog lang pala. Akala ko kung ano, meron na palahat. Siya, si Ate JB. Siya, yung dumidisiplina sa mga lumalabag sa rules ng camp. Lumabag ka sa rules habang nasa camp? Squat, na-late ka ng punta sa session hall? Squat, naabutan kang nakatayo pa kahit nag-start na ng session? Squat! So, ang rule na una ko napakinggan sa kanya, yung mga itlog na binigay namin sa inyo, bawal mababasag yan hanggang matapos ang 5 days ng camp. Gusto ko lang naman maka-experience ng camp, pero bakit ako binigyan ng responsibilidad na alagaan ng itlog na to? Yung itlog nga na nakapatong sa mesa, nababasag ko pa kapag nasagi ko. Ito pa kaya? Saan ko ilalagay ito para hindi mabasag? So, every session namin sa hall, kailangan pala dala-dala mo yun. Dahil kung hindi, mapapasquad ka kasama ng leader mo. At ang malala, isa ako sa mga leader doon. At kapag yung isa sa camper na pinamamahalaan ko, nabasag yung itlog niya, mapapasquat din ako. Tapos hindi ko naman sila kontrolado kasi nasa ibang tent sila. Maaari nilang mabasag yung itlog nila kahit anong oras. At mapasama ako sa mapapasquat, bro. Nasaan yung itlog mo? Hala, nakalimutan ko sa tent. Hindi ko makita yung itlog ko kung saan ko natago. Siguro mga ilang minuto ako na naghanap, tapos nung nakita ko, nasa tabihan lang pala ng bag sa damuhan. Buti hindi siya natapakan. At muntik na akong malate sa session hall. Bawal pa naman malate doon kasi papasquatin ka rin. At dumating na nga yung gabi. Siya naman si Axe. Kilala ko na siya sadya kasi nakakasama ko palagi siya na tumugtog sa church. Nung gabi na yun, may pinaparinig siya sa akin na kanta. Habang ako naman ay antok na nun at talagang babagsak na ang katawan ko. Pre, ang ganda man din nito. Pakinggan mo boses ng bawat nakanta. Talagang solid. Oo nga no, grabe, lupit nila kumanta. Gusto ko na matulog. Nangihina na ako. Pre, tamo, pakinggan mo tong bass dito. Grabe no, lupit nila sa kapela, grabe. Tamo bro, kagayahin ko yung bass nila. Mga bro, uy bro. Siya, si Daniel. Kasama din namin siya sa church. Kasali siya sa camp, pero hindi siya palaging nasa campsite kasi nasa trabaho siya. So, gabi na siya umuwi. Mga bro, tara dito sa labas. Kwentuhan tayo. Gusto kong tumanggi ng mga oras na yun kasi antok at pagod na ako nun. Pero minsan ko lang naman sila makasama, kaya siguro dapat ko lang sila pagbigyan makakwentuhan hanggang gabi. Pero, pagod na talaga ako nun eh. So, tinanggihan ko na sila at mas pinili ko na matulog. Pagod na nga ako maghapon, tapos magpupuyat pa tayo. Then, nung humiga na ako, may isa akong napansin. Yung lupa, lubak-lubak. So, yung posisyon ng katawan ko habang nakahiga, ganito. Liko-liko din. Hindi ako aware na hindi nga pala pantay yung lupa na hihigaan namin. Hindi ako makatulog ng maayos nun. Nararamdaman ko yung mga maliliit na bato, mga damo na nadadaganan ko habang nakahiga na siguro nagmamakaawa na, "Wag mo kaming higaan! Akala mo ba ikaw lang nahihirapan? Ha?" Hindi ako makatulog ng nakahiga. So, ang ginawa ko, dumapa ako sa pag-aakalang magiging okay na yung pagtulog ko. Kasi pumago na ako ng pwesto. Pero, no! Lalo kong mas naramdaman yung lupa. Ramdam ko mas yakap-yakap ko si Mother Earth. Yung unang lubak, nakakalso sa dibdib ko. Yung pangalawang lubak, nasa tiyan ko. At yung isa, never mind. Lumihaya ulit ako kasi mas komportable pa yon kesa dumapa. At doon ko na naramdaman ang panas kakagalaw ko habang natutulog. Binuksan ko naman yung chargeable fan ko na aircon daw kuno, pero hindi sapat yun. Bumubuga lang siya ng hangin na may spray ng hamog. Walang nangyayari at ang panas-panas pa rin. Kahit wala nang taklob yung tent at yung shield nilang sa lamok ang nakalagay, mainit pa din. Gusto ko sana natanggalin din yun para mas pumasok yung hangin. Kaso, siguradong mas maraming papasok na lamok at mas hindi ako makakatulog. Hindi ako mapakali nun hanggang sa napagdesisyonan ko na lang na
lumabas at makipagkwentuhan doon sa mga kasama ko. Nagkukwentuhan silang dalawa ng tungkol sa aswang at pagkatapos noon, sa wakas, nakatulog kami ng 1 AM. Isang gabi naman noon, habang nasa session hall kami, kinalabit ni Ate JB yung kasama ko sa tent na si Axe. May binulong siya. Tapos umalis na siya at pumunta kung nasaan yung mga tent. Then yung kwento sa akin ni Axe, pinabisita daw sa kanya yung mga tent at pagdating niya doon nagsisiliparan na yung mga tent dahil sa lakas ng hangin. Sunod na araw may palaro naman na naganap. Una, kapalan ng tape. So ang bawat isa sa amin ay may team na kinabibilangan. So lahat kami pinagbibigyan ng square na color paper na ginupit na may double-sided tape sa likod at gagamitin daw namin yon para pangdikit sa likod ng bawat kalaban namin. At kung sino yung may pinakamaraming ganun sa likod, siya yung team na walang points. Nilagyan ng limit ang paglalaruan. May tali na sa palibot namin at ang lumampas dyan considered as lumabag sa rules at may bawas na points sa team. So iniisip ko nun, ay alam ko na, pag nadikitan ako ng maraming tape sa likod, magkukunwari akong nadapa, tapos titihaya ako, tapos sasabihin, aray ko, napuntul ako katatakbo at nadapa, kawawa naman ako. Then wala nang kadikit-dikit sa likod ko. Yeah! So, sinabi ko yun sa mga ka-teammates ko, then sabi ng leader namin, ay mga Christian tayo, bawal magdaya. Oo nga no, pag Kristiyano nga pala dapat mabait. So nung nagsimula na kami magdikitan, grabe yung takbuhan. At pagkatapos nun, dalawa lang yung napadikit sa akin. At ito yung nakakuha ng napakaraming dikit sa likod. Na-exercise ng todo yung katawan ko nun at feeling ko nabuhayan na ulit yung puso ko. At yung mga buto ko parang naisaayos na ulit sa mga pwesto nila. Ang saya pagkatapos ng laro. At ang sunod na problema, ligo. Dahil sa sobrang daming pawis namin kakalaro, dugyot na dugyot kami. Malagkit-lagkit pa. At pagtingin ko sa CR, mga puno na. Yung iba naglilinis ng katawan at yung iba naliligo na kasi wala naman dun yung mga nanay namin na magsasabing, mamamatay ka kapag naligo ka ng pagod. Limitado rin naman yung tubig kaya tinamad na ako maligo. Nagkilamos na lang ako at pagkatapos mag-message ulit ng pastor namin nung 7 to 9, ay natulog na kami. Pasok sa tent, kumot, unan, araw. Kinabukasan, nangyari na ang favorite part ko. Kainan. Kasi saganang-sagana yung pagkain na binibigay sa amin. Sobrang dami nila maglagay ng kanin sa plato ko. At yung ulam, grabe, dalawa-dalawa, tatlo-tatlo. Tapos may prutas pa na dapat dessert kasi pakwan, sikamas at saging yun. Matatamis, kaya dapat dessert. Pero ang ginagawa ko, kinakain ko na kaagad kasabay ng kanin. Hindi ko na niluluwa yung buto ng pakwan, ninunguya ko na lang. Tapos sabay lunok. Katamad kasi luwa, puno ng kanin yung bibig ko. Tapos pipiliin ko pa yung buto tapos iluluwa ko pa. Kaya kinain ko na lang din. At pagkatapos ko kumain, dun ko na naramdaman ang tawag ng kalikasan. Napakalaki ng problema ko. Kasi dun sa campsite, meron lang 6 na CR. 2 sa babae at 4 naman sa lalaki. 160 katao kami. At talagang yung CR, gamit na gamit. Tapos magkakatabi pa yung CR. At ang matindi, katalikuran lang namin yung CR ng girls. So sobrang nakaka